Magandang araw mga parts, samahan nyo ako sa video na ito. Ang bike na ito ay i-kondisyon natin, papalitan natin ng mga headset bearing, pipinturahan natin yung mga kalawang na parts niya at mag-a-align tayo ng rim set niya. At ang may-ari nga pala nito ay isang batang estudyante na walang kapasidad na makapagbayad sa pagpagawa, kaya nilibre na lang natin siya. At ayan, may isa tayong viewers na nagtatanong din paano magkalas ng headset, at ito na po yun, ipapakita ko na rin. Una po, bubuksan natin yung telescopic natin. Ayan, pag nabuksan na natin yan, luluwagan natin yung allen. Yan, yung allen na yan, luluwagan natin hanggang sa tumaas siya. Ayan. At pag tumaas na yan, yan, nakaawang na siya. Ayan, yung ganyang awang lang, huwag masyadong mataas kasi baka matanggal yung sa loob. So, ayan. At papaluin na natin yan ng kaunti lang para bumaba ulit. Ayan, yun. Bumaba kaagad. At ayan, pagkapalo natin, bumaba na kaagad siya. Yan, hugutin na natin yung pinakang stem sa loob. Ayan. Ayan. Tanggalin lang natin. Hugutin natin. Ayan. Ayan. Yun ang dahil bakit kanina, 'di ba? Mahigpit siyang ganon, mahigpit siya. Ayan. Pakita ko sa inyo bakit kailangan gawin ganon, no? Yung nagtatanong sa akin paano, bakit daw di niya alam kung saan tatanggalin o kakalasin. Ayan, yan kasi pag hinigpitan nyo yung alin dito, yan, hinigpitan nyo, nakahigpit na ganon yung lock, ganyan ang posisyon niya sa loob. Yan, nagliliwas yan. Yan, yan, pag nagliwas yan, yung tubo na pinagsusuotan mo, yan, ganyan ang tubo, itong daliri ko, imagine yung tubo yan, pag nagliwas yan, hihigpit yan kasi gaganon siya, palaki yung size niya. So habang hinihigpitan mo yan dyan, lalong lumalaki yung paglayo niya dyan sa pagitan ng dalawa. So kaya yun, ginawa ko kanina, di ba? Niluwagan ko to. Yan. Ito, niluwagan ko. Pero habang niluluwagan mo yan, naka-steady yan sa position niya. Kung saan man siya nakaposisyon. Halimbawa, niluwagan mo ganyan. So nakaganyan lang siya, hindi siya gagalaw. Ngayon, pag pinalo mo yan dito, ayan, atras ngayon yan. So puposition siya sa pwede mo siyang mahila pataas. So gagalaw-galawin mo lang sabay hilahin mo na. Papantay kasi yan dyan. Hindi mo huwi dyan pag nakaganyang posisyon. Yan, nakaliwas. Mahigpit yan dun sa loob ng tube ng ng tinidor. So kailangan pumosisyon niya ng pantay para pag hinila mo maluwag na siya. So yun yung isa sa diskarte pag magkakalas ng ganitong mga klase ng folding bike. Ayun. Dun sa nag-request kung paano magtanggal ng telescope, sana po nakuha ninyo. Yun lang po yun. Ito nga pala yung pang tanggal ng ganitong headset. Ayan. Hanapin lang natin yung size na pwede siyang kumapit. Then ikutin na natin. Ayan. Okay. Ayan. Kasi huwag lang siya. Ayan. Okay. Tanggalin ko na sana to, hindi ko na ibabalik, kaya lang siya yung nagsisilbing lock dun sa pagitan nilang dalawa. Ayan, wala na tong lock so ibabalik na lang natin to. Kunat na. So ayan, natanggal na natin to, no? Ayan, cover. Tapos ayan, zoom ko sa inyo kung ano ang nangyayari sa bearing. Ayan, tanggalin natin. Tanggal na rin ang, ayan kahulog na yung bearing. Ayan, kaya sobrang higpit na siya. Minsan maluwag, maalog, yan ang mga dahilan. So yung bearing nauubos na, nagkahulog na nga. Ayan, ito yung bearing na may crown. Yan, so papalitan na natin yung bearing, hindi na pwedeng i-repack. Diyan lilinisin din natin to. Yan din natin yung sa baba, sa club yan sa lubungan yung bearing yan. Ayan. Okay, yan, baliktarin na natin, total na tanggal na natin. Ayan, close up natin. Yan natin kung may kaya pala luwag na nito.
Tinandahan ko pa, wala na pala tong bearing. Halos bakal sa bakal na siya, gumaganon. Kaya pala ano na, sobrang ingay na. Minsan tumitigas, minsan malambot, minsan umaalog daw, sabi ng bata. So ayan, yan pala ang problema ng ano niya, wala na siyang bearing ng headset. At ayan, papalitan na natin ng bearing to. Kawawa naman. At ayan, sinimulan na nga natin linisin yung mga headset niya. At lalagyan na lang natin ng panibagong bearing. Ayan, inisprayhan na rin natin, sinabayan na natin ang kulay. Para pag kinabit natin maganda ang itsura, malinis tingnan. Ayan. Ayan, nilagyan na rin natin ng grasa bago natin ilagay yung headset bearing. Ayan. Ito na yung headset bearing bago. Ayan, ilagay natin. Grasa muna bago bearing. At ito yung pangalawa, yan yung sa ilalim. Lagyan na rin natin ang grasa, then lagay na natin yung bagong bearing. Ayan, siguradong matutuwa yung bata nito. Smooth na itong liko at magaan ang gamitin. Ayan. Yan, kinulayan na rin natin ang itim yung headset para malinis tingnan pagbalik. Yan, higpitan lang natin ito. Yan. Nabalik na natin yung headset, no? Hindi na natin na-repack yung bearing kasi nagkahulog na, sobrang luma na kasi. Tapos doon sa bandang ilalim ay wala nang bearing, totally what, nagkahulog na lahat. So kaya pala hirap na hirap yung bata. Tingnan na ng ikot pag ano ng basket. Hindi ko na sana isasama, kaya lang kailangan talaga siyang ilagay kasi yung spacer. Ayan, ganyan lang ang pagkabit ng headset. Ayan, pagka nalagay na natin yung lahat, ayan, higpitan na natin. At ito ang telescope. Bago natin ito ibalik, pinturahan, linisan muna natin para matanggal ang kalawang. At ayan, nilagyan muna natin ng gasolina or gas. Tapos binrush natin para matanggal yung mga kalawang, and then liha, tapos steel brush. Ayan, mabilis ang galawan na yan. Ayan, lahat na nilinisan natin bago natin ma-repaint. Ayan, na-repaint na natin, kaya lang hindi ko na naipakita sa video. At ito naman, makita nyo naman malinis na. Ayan, ibalik na natin ito. Hinihigpit na natin yung alin dito sa ibabaw. Nagliliwas yung, nakita nyo yung dalawang bakal na hawak ko kanina na naghihiwalay. Nagliliwas yun. Pag nagliwas yun, papaganon siya, pahigpit siya dito sa loob. So yun yung mechanism niya. So kaya pinapalo natin to pag kinakalas yan. Ikutin lang natin yan hanggang sa humigpit siya. Pero dapat nakaano yung yung manubela, na assure nyo na nakasentro siya or hindi tabingi doon sa tinidor pag hinigpitan nyo. Ayan. Ayan. So ayan, higpit na pero hindi pa siya sobrang higpit. Ulit natin yung manubela. Sinasabi ko dyan, ayan yan. So itong manubela na to dapat hindi tabingi doon sa tinidor. Ayan, nakita nyo tabingi. Ayan, so ikutin natin ito para ma-sentro siya. Ayan, ikutin kuli kaliwa. So ayan, okay. Ayan, kasi pag maluwag ang pagkakahigpit nyo dito at hindi gaanong humigpit dito sa loob yung lock nya na dalawang bakal na nagliliwas, ang tendency niyan pag lumiko kayo, hindi sumusunod yung tinidor doon sa pagliko, naka-steady lang siya, ang umiikot ito, iikot yan. So ginagawa ko dyan, dinudugtungan ko pa ng close range, tapos iniikot ko para mas malakas ang persa. Ayan, ayan, higpit na, okay na yan, hindi natin kayang maikot. Siya nga pala mga kapards, ang isa ring issue sa mga folding bike tulad nito, yung telescope niya
lumuluwag dyan. Pagkatagalan na yan, lumuluwag yan, umuuga o inuuga ko. So ang mangyayari dyan, habang pumapadya kayo, maririnig nyo yung agit-it, tumutunog siya. Para mawala yun, ayan, bibigyan ko rin po kayo ng tips para dyan. Ayan, una, bubuksan natin ito. Ayan, pagbukas natin yan, lalagyan natin ng goma yan sa loob para yung bakal sa bakal is mawala yung contact. Magiging bakal, tapos goma, tapos bakal. Ayan, tipid pa rin tayo. Yung mga interior na luma, itabi nyo yun kasi magagamit nyo rin yun sa paggagawa ng mga ganito para mawala ang ingay ng ating mga telescope ng folding bike. Ayan, sinukatan na natin, susukat natin. Ayan, gugupitin lang natin yan at pag nagawa na natin ang eksaktong sukat, saka na natin ilapat. Ayan, sinusukat natin mabuti para perfect yung laki niya at hindi kita sa labas pagka hinigpitan na natin. At ayan, na-eksakto na natin ang butasan natin sa gitna. Ayan, at naipit na natin ang tama. Yung medyo sobra, medyo marami para pag tinakip natin yung telescope, medyo puno yung loob ng telescope. So para hindi siya magkaroon ng vibration yung bakal sa bakal. Ayan, yan yung pinaka-technique lang dyan para manahimik na yung tugtungan na yan. So ayan, sana nakakuha ulit kayo ng panibagong technique sa ganitong problema. Ayan. At ayan, hanggang dyan na lang muna ang video ko. Ginawa ko pong part 1, part 2 ang video na to kasi medyo mahaba at marami kong ginawa sa bike na yan. At sana nagustuhan nyo yung tutorial ko paano magtanggal ng telescope at paano magtanggal ng ingay ng telescopic yung dugtungan. So ayan, paki-subscribe na lang din po ang aking YouTube channel at ipo-plus ko po dyan sa screen at nandyan po yung link sa baba. At yun lang, sana po abangan nyo yung part 2 ng video na to. Thank you and salamat po sa Diyos.